Kumusta mga bata? Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayong makinig? Umpisahan na natin ha. Ang pamagat ng ating kwento ay Barong-Barong. Ito ay akda ni Emily S. Respicio, guhit naman ni Gleseline G. Santiago, inilathala ng DepEd. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Barong-barong. Nakakita na ba kayo ng mga bahay na barong-barong? Ganito ang itsura noon mga bata. Parang mga pinagtagpi-tagpi lamang na mga yero. Medyo mahirap ang pamumuhay sa lugar na ito. Iskinita. Ito ang makitid na daan. Kalakal. Ito naman yung mga bote, dyaryo, lata na pinupulot sa basurahan at binebenta upang maging pera. Nangangatog. Ang bata ay nangangatog dahil sa sobrang lamig. Papag. Ganito ang itsura ng papag. Ang bata ay natutulog sa papag. Lilinga-linga. Tila ba may hinahanap? Ano ang nagagawa ng mga pulis, mga bata? Mahalaga ba sila sa ating komunidad? May nagawa kayang mali ang batang nasa litrato sa harap ng libro? Alamin natin sa ating kwento ngayon, mga bata. Barong-barong. May isang batang nakatira sa isang barong-barong sa isang iskinita ng Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Siya ay si Liza, 8 taong gulang. Siya ay isang matiyaga at matalinong bata. Ang kanyang mga magulang ay hirap sa paghahanap buhay. Ang kanyang ina ay naglalaba sa isang mayamang kapitbahay. Siya ay sumasahod ng 500 piso sa isang buwan. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang construction sa halagang 300 sa isang araw. Sila ay nabubuhay ng salat sa lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw. Ang batang si Lisa ay nag-aaral sa pampublikong paaralang elementarya ng San Gabriel na may kalayuan sa kanilang bahay. Siya ay naglalakad lamang patungo sa kanyang paaralan upang makapag-aral. Siya ay isang matiyaga at matalinong bata. Pumapasok siya sa paaralan kahit na walang baon at ang kanyang uniforme ay nag-iisa lamang. Kaya kailangan pa niyang labahan ito araw-araw. Minsan, niyayaya siya ng kanyang mga kamag-aral na maglaro, ngunit hindi siya sumasali. Bakit kaya? Kailangan pa niyang mag-alaga ng kanyang nakababatang kapatid upang makapasok pa ang kanyang ina sa paglalabada. Araw-araw, ganyan ang kanyang ginagawa dahil yon ang bilin sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahil sa kahirapan, madalas siyang pumapasok sa paaralan na hindi kumakain. Isang araw, sa loob ng kanilang silid-aralan, napansin siya na namumutla ng kanyang guro na si Ginang Ramos, na siyang nagbibigay sa kanya ng konting merienda paminsan-minsan. Binigyan siya ng kanyang guro ng pagkain. Kumain si Liza at pinagpahinga ng guro. Hindi na muna siya pinalahok sa pangkatang gawain sa physical education. Paminsan-minsan, hindi siya pumapasok sa paaralan dahil tumutulong siya sa kanyang ina na maghanap buhay. Siya ay namumulot ng mga kalakal sa mga basurahan at iba't ibang kalye ng kanilang barangay. Doon, nakakakuha siya ng kalakal na pangbenta para makatulong sa kanyang pamilya. Madalas niya itong ginagawa dahil naaawa siya sa kanyang ina na halos masugat na ang kamay sa paglalaba. Isang araw, habang siya ay nangangalakal, napunta siya sa kabilang barangay upang doon mamulot ng mga kalakal. May mga naghahabulang mga lalaki at mga pulis. May mga nagsisigawan at humihingi ng tulong. Natakot siya at nagkupli sa isang sulok ng basurahan. Ilang sandali pa,
Nakita niya na kasama ng mga pulis ang mga lalaki na kanina lang ay nagtatakbuhan. Sila pala ay mga hinahanap ng pulis na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Umuwi si Lisa na nangangatog ang kanyang mga tuhod dahil sa kanyang nasaksihan. Naikwento ni Lisa ang kanyang nasaksihan sa kanyang ina at pinagpayuhan siya nito na hindi siya dapat pumupunta sa malayong lugar. Ngunit, hindi nagpatinag si Lisa sa payo ng kanyang ina dahil kailangan niyang gawin ulit ang pangangalakal. Kahirapan ang nagtutulak sa kanya na gawin ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya. Nakakaawa naman si Lisa, ano? Sa kaniyang pangangalakal, may nakita siyang isang maliit na bag kasama ng mga basura. Natuwa siya dahil may magandang bag siyang magagamit. Ngunit, nang buksan niya ito, ano kaya ang kanyang nakita? Nakita niya na may lamang pera na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Nagulat at natakot si Lisa. Naisip ni Lisa na makakatulong ito sa kanilang kahirapan. Ngunit nagtatalo ang kanyang kalooban at isipan na ang kanyang gagawin ay hindi tama. Paano kung ang may-ari nito ay may paggagamitang mahalaga? Ang tanong ni Lisa sa kanyang sarili. Dinala ni Lisa ang bag ng may pag-aalinlangan kung sasabihin ba sa ina ang napulot niya. Sa tingin niyo mga bata, sasabihin kaya ni Lisa sa ina ang kanyang napulot? Naisip niya na itago muna ito mula sa kanyang ina. Itinago niya ito sa ilalim ng tulugan niyang maliit na papag. Hindi siya makatulog dahil sa kakaisip. Napansin siya ng kanyang ina at tinanong siya, "Bakit gising ka pa, anak?" Tanong ng ina. "Hindi po ako makatulog kasi may gusto po akong sabihin sa inyo." Paliwanag ni Lisa. "Ano yan, anak?" Tanong muli ng ina. "May napulot po akong bag na may lamang pera." Sagot niya. "Saan mo nakuha ang perang iyan?" Tanong ng ina. "Sa basurahan po. Napulot ko po habang ako ay namumulot ng kalakal." Paliwanag ni Lisa. "Ano po ang gagawin ko, inay?" Ang tanong ni Lisa. "Anak, tayo ay mahirap lamang. Ngunit wala tayong karapatan na gumamit ng pera na hindi sa atin. Hahanapin natin ang may-ari ng pera." Tugon ng ina. Naliwanagan si Lisa na para bang may nabunot sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, muling bumalik si Lisa sa lugar kung saan siya namulot ng kalakal. Nagbabaka sakali na makita niya doon ang may-ari ng pera. Isang mama ang nakita niya na parang may hinahanap at lilinga-linga habang naghahanap sa basurahan. Nang isang ale ang lumapit at biglang nagsisigaw, "Tulong! Tulungan niyo po ako! Narito ang lalaking kumuha ng aking bag!" Sigaw ng ale. Lumapit ang mga pulis na kasama pala ang ale na naghahanap sa kumuha ng bag niya. Hinabol ng mga pulis ang lalaki habang naiwan naman ang ale na umiiyak. "Maawa na kayo! Ibalik niyo ang pera ko! Kailangan ng anak ko ang perang iyon!" Ang hinagpis ng ale. Nagtanong si Lisa, "Ale, ano po ang nawawala sa inyo?" Tanong ni Lisa. "Ang aking bag! Hinablot ng lalaking iyon at itinakas!" Sagot ng ale habang umiiyak. "Saan po dinala ng lalaking iyon ang inyong bag?" Tanong muli ni Lisa. "Itinakas niya at hindi ko alam kung saan niya ito inilagay." Paliwanag ng ale. "Ano po ang laman ng bag?" Muling tanong ni Lisa. "Pera ang laman ng bag ko, pambayad sa operasyon ng anak ko." Muling paliwanag ng ale. "May napulot po akong bag na itim at may lamang pera." Ang sabi ni Lisa. "Baka sa inyo po ang bag na iyon." Tamang-tama naman ang pagbalik ng mga pulis kasama ang lalaking ng hablot ng bag ng ale. Tinanong ng mga pulis ang lalaki kung nasaan ang bag na kinuha niya. Sinabi ng lalaki na itinapon niya ito sa basurahan. Ipinagtapat ng ale sa mga pulis na napulot ng bata ang kaniyang bag sa basurahan kung saan itinapon ito ng lalaki. Sinamahan ng bata ang ale sa kanilang barong-barong. Ipinakilala niya rito ang kanyang mga magulang at ibinalik nila sa ale ang pera ng buong buo. Nagpasalamat ang ale sa buong pamilya at sa bata na nakapulot.
Namasdan ng Ale ang kanilang tirahan na barong-barong. Naawa ang Ale sa pamilya, kaya pinagkalooban niya ito ng kaunting tulong bilang pasasalamat. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ang bata sa isang istasyon ng TV sa Quezon City. Doon, pinarangalan ng bata bilang isang batang matapat ng Quezon City, batang matapat ng QC. Dito, napatunayan na hindi kailangan gumawa ng masama kahit ikaw ay naghihirap. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa paggawa ng kabutihan. At diyan nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Tandaan natin na masama ang magnakaw. Masama din na gastusin natin ang perang hindi naman natin pinaghirapan. Nakita ninyo sa kwento, kailangan pala ng anak ng Ale ang perang ninakaw ng lalaki sa kanya upang maipa-opera ang kanyang anak. Tandaan din natin na hindi hadlang ang kahirapan upang gumawa ng kabutihan tulad ni Lisa. O mga bata, dyan nagtatapos ang ating kwento ngayon. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Muli ito si Teacher Eileen na nagsasabing mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentuhan Paalam!